Welcome to Donmar TV News Channel. Kung wala ako dito, itong mga nag-uto-uto sa kanya, alam nilang may ambisyon itong taong ito, alam nilang matanda na, hindi na makakapag-boxing. Trauma na yan, wala nang papalakpak sa kanya, kasi ang nasanayan yan, puro palakpak na lang. Pagka kinokorek mo o kaya sinisita mo sa sinasabi niya, ay sinisiraan na siya. Hindi nga niya maalala yung mga pinagsasabi niya eh. Tingnan niyo, pagka nakatingin siya, yung isang mata niya, meron ng diferensya. Makikita niyo sa mukha niya, di ba? Pagkatapos nga nung fight niya, hindi na siya makabuka ng mata niya eh. Gabing trauma, tama ni ugas sa kanya. Hindi lang yon. Yun ang pinakalas. Pero yan, degenerative yan. Bawat araw, parang kalawang yan na kumakain sa utak ng tao. Pagkatapos, ilalagay ninyo sa pinakamataas na posisyon, mag-a-ambisyon pa siya. Hindi naman niya kaya yan. Ito nga sa Senado, ito nga pinasukan niyang politika. Kayo naman dito, pinagbigyan lang ninyo na naging pretending senator siya. Hindi naman niya talaga kaya yan. Nagiging ambisyon lang niya. Kasi pagka matanda na yan, wala nang papalakpak sa kanya, nandoon na naman siya sa limelight ng politika. At tinatarget pa yung pinakamataas na posisyon. 1 or 2 years from now, magre-retire yan. Tingnan ninyo kung anong mangyayari sa atin. Pag naging katulad na yan ng coach niyang si Freddie Rhodes, magsalita, proud kayong maging presidente ninyo yan. Kaya mag-isip-isip kayo. Kayong mga taga-suporta naman niya, huwag din yung utu-utuin. Kasi mataas ang ambisyon yan eh. Itong si Freddie Rhodes continues to battle Parkinson's and suicidal thoughts. Ito, kay Sean Wagner McGodes. In an interview with the Telegraph, Freddie Rhodes detailed the struggle with Parkinson's disease and how he also battles suicidal thoughts. Yan si Rhodes. Isa yan sa boxer na at 26 years old. Nag-retire na. Pero hindi niya naiwasan yung Parkinson's disease niya. Tingnan niyo siya ngayon. Ito naman, Ali, CTE, and Parkinson's confronting sports head injuries beyond football. Ngayon, nasabi ko na yung mga sinabi ko dito na gusto kong linawin. Lalo na itong sa 3.5 billion sports renter. Nililito mo kami nililito mo ang taong bayan sa ginawa mong 2 bill na halos pareho ang number. Pagkatapos sinasabi mo, pag binemention mo yung 11224 na Sarangani, PTSC ang sinasabi mo. Gusto mo talaga doon mapunta yun. Ngayon, tinanong kita, ayaw mong sagutin. Pagkatapos magsasagot ka, nililihis mo. Ganun pala. Alam mo naman pala doon sa bataan ng napili nitong May lang 2021. Bakit di mo sinabi sa amin? Yun ang hinahanap naming sagot. Si Boy Mejorada pa, Manuel Boy Mejorada pa ang nakapagbigay sa amin ng sagot. Pero siya ang nakapagbigay ng very investigative answer na hinahanap namin para maklear ng taong bayan. Clear na to ngayon. English yun, ita-translate namin yan sa Tagalog para malaman ng taong bayan. Yan ang hinahanap ko. Hindi ako naninira. Hinahanap, kasi ikaw din nag-announce eh. Ang PTSC nasa Sarangani, ang 3.5 billion, saya mo pa. Pagkatapos minimension mo yung Republic Act na 11224 nga Sarangani pala. Pero PTSC ang sinasabi mo. Nililito mo kami. Kaya pinapunta ko nga yung researcher ko doon para maghanap ng sagot. Kasi sa side mo, walang sumasagot. Anong sinasabi mo? Naninira daw sa'yo. Magdinimanda ka pa. Nako, ganyan ba yung... Tingnan mo, mayroon kang neurological disorder. Tapos ako yung sinasabi mo merong psychological imbalance. Hindi naman ako babae.
Ang imbalance, hormone yan, sabi ni John Magno. Oh. Hormonal imbalance. Pagka-disorder, psychological, neurological. Oh. Kailan ako nagka-psychological, hindi naman ako nagbo-boxing. Oh, neurological, ikaw meron ka niyan. Gusto mo, hindi, may neurological damage ka na. Iyan ay scientific finding, hindi yan pag-aakusa sa iyo na naman. Kaya wag ka nang mag-ambisyon pa na pumunta ng politika. Oh, boxer Manny Pacquiao, boxer ka. Pretending to be a pastor, pretending to be a senator, pretending to be a singer, pretending to be a basketball player. Those are not. Oh, magdemanda ka, ito rin ang gagamitin ng abogado ko. Yan ang hinahanap namin, hindi kami naninira ng tao. Ikaw, nagpapakasenador ka, dapat ikaw ang tumulong sa amin sa paghahanap nito eh. Tingnan mo, tinatago mo. Ngayon, na-discover ni Manuel Boy Mejorada. Oh, yan ang hinahanap naming sagot. Yan ang hinahanap kong sagot. Mulat mula pa. Hindi ko mapagdugtong yung missing link eh. Kaya tinanong ko, di ba, nung isang, saan nagpasimula itong SSTC? Ano na ang nagamit nito? Kasi ang sinabi sa amin, 200 million daw ang na-release. Hindi namin alam kung galing sa 3.5 billion kasi ang announcement na palaging lumalabas sa iyo, PSTC nasa Sarangani. Oh, saan nagpasimula ang 3.5 billion? At ano nang nagamit? Wala kang sagot, kahit alam mo. Alam mo pala nasa PSC ang pangangalaga ng 3.5 billion. Oh, at hindi na pinayagan na sa Sarangani Alabel ka kasi malayo. Anong gagawin doon? Pupunta pa doon. Oh. Iyan ang logic, naghahanap ng totoo para matumbok ang totoo at mailahad natin sa taong bayan without bias. Tapos tatanungin ka, sasabi, parang hindi ka pastor, hindi ka totoong pastor. Pati pagka-pastor ko, hindi naman tayo nag-uusap about salvation. Tapos pagka-pastor ko, hindi ka totoong pastor. Baka magalit ang amang humirang sa akin sa'yo. Paiyakin ka niya na ang luha mo mauubos tulad nung nagaliposta sa akin noon. O, ganyan din ang sinabi niya. Bulaan kang pastor. Patapos ang aso niya, tinawag niyang kibuloy, pinagsisipa niya. Yung pinakamamahal niyang bungsong anak, ang ibinayad niya, iyak siya, ubos ng luha niya, dahil lang sa ginawa niya yun. Ayaw kong mangyari sa iyo yun. Kaya huwag mong idamay yung pagkapastor ko, ha? Huwag mong idamay yun. Touch not mine anointed, sabi ng Panginoon Diyos. Ikaw, alam ko, hindi ka tunay ng pastor eh. Pero hindi ko sinasabing hindi ka tunay. Nagpe-pretend ka lang. So, ang tawag ko sa iyo, boxer Manny Pacquiao. Yun talaga profession mo. Hanggang doon lang ang abilidad mo. Pero otherwise, wala na. Kinalulungkot kong sabihin sa inyo. O, taong bayan, kayong sumusuporta nito, tinatarget niya sa ambisyon niya, at ito naman nag-uto-uto sa kanya, ginagamit ang popularity niya para magka-power sila. Wala kayong kaibahan sa mga CPP, NP, NDF, ginagamit ang mga dukha at ang sentimento ng dukha, tapos tataniman nila ng sama ng loob, pagkatapos manggugulo na para lang power. Oh, tapos tutulungan ko nun nila. Kayo ganun din. Kayong mga ambisyoso na gustong magka-power. Ako wala akong reklamo kung gusto kayong mamuno sa bansa. Kung tulad kayo ni Rodrigo Duterte, kung katulad kayo ni President Rodrigo Roa Duterte sa tapang, sa pagmamalasakit sa bayan, sa pagbabago, sa totohanang paglilingkod, yan, papalakpakan ko kayo. Mananalangin pa ako humaba ang buhay nyo. Pero ambisyon lang para sa ating inang bayan. Bakit kailang bang nagmamahal sa bayang ito?